sa kanila. Do you get the point? Saka kung ano yung itutone mo sa simula ng taon or sa bago magsimula ng taon, yun yung mangyayari din sa'yo, lalo na pagpasok ng January. Sa akin, ang December sa akin personally, warm up ko to. At the same time, hindi lang syempre puro activity na given in, hahataw kayo. Ako, sinasamantala ko po yung pagkakataon ng December is for time to reflect. Ibig sabihin, doon ako nagsiset ng goal. Kung bukod sa goal, lagi tayo nag-goal set. Ang tanong doon, ilang beses ka na bang nag-goal set? Ilang beses ka na bang nagsulat ng goal, pero hindi mo naman tinatamaan? So sa akin, ako for 2025, ang tip ko po sa inyo, kung gusto niyo talaga ng changes sa 2025, kailangan hindi lang goal setting, kailangan action setting na. Hindi na lang basta, ito yung gustong kitain, ito yung gustong kitain, pero wala ka namang plano, paano mo kikitain? Wala ka namang activity na sinulat, ilan yung kailangan mong kausapin para kitain mo yun. Do you get the point po? Yes. Bukod doon, action setting, ano dapat yung activity na gagawin mo? Dapat January, first quarter, alam mo na yung gagawin mo sa first quarter. At the same time, sulat ka rin yung mga bagay na kailangan mong improve sa sarili mo bago pumasok yung tao. Ano yung mga bagay na kailangan mong gusto mong tanggalin sa sarili mo? Ano yung sa tingin mong nagpapabagal sa'yo? Bakit hindi mo nakukuha yung goal mo? Ano yung commitment mo sa sarili mo, sa pangarap mo? Ako ang ginagawa ko nun every year, lagi ako. Di ba? Lahat naman nagpe-pray. Ako meron akong tinatawag na deal sa Creator. Nakikipag-deal ako sa kanya. Na sinasabi ko, pinapakita ko sa kanya na deserve yung hinihiling ko. Kasi pinapakita ko sa kanya na ginagawa ko yung part ko. Yung gusto kong mangyari sa buhay ko, dapat incline dun sa action at yung purpose na ginagawa ko in my everyday life. So para, bigyan niyo yung blessing na deserve ko. So ako, yun yung pinaka-ginagawa ko po, lalo na sa December. Again, ang December, warm up to for the upcoming. Kung ngayon pa lang, humahataw ka na, kung ngayon pa lang, kahit na, alam mo yung kahit na holiday sa iba, pero ikaw, sineset mo yung tone mo, sigurado ako pagpasok ng 2025, ibang-iba yung Napakaganda naman ng parang ano siya no? Goal setting, game plan, self-assessment, saka conversation with God. CDO, kayo po, meron kayong idadagdag? Ako meron. Kung gusto nyo yung taon nyo 2025, sabi ko nga tayo naman ang gumagawa ng reality natin. Kaya hindi nyo siya nagiging taon, kahit lagi kayo nagdi-declare, kasi nagiging taon nyo lang siya nang tinanong kayo kung taon nyo ang 2025, 2024. Dapat taon nyo siya every single moment simula ngayong araw na ito. Parang habang nakikinig ka, taon mo ba ngayon kung inaantok ka na? Okay lang naman na inaantok, labanan mo lang. Huwag mong diretsuhin. Oo, ikaw yung sinasabihan ko, palingon-lingon ka pa sa katabi. Ikaw mo. Diba? Kasi lahat naman tayo minsan mga inaantok, pero dapat meron ka ng solusyon kung paano kayo. Kurupin yung singit mo, diba? Diyan mo. Kumain ka ng maanghang, dapat may mga baon-baon ka ng ganyan. Kung lagi ka, kasi naiintindihan ko naman, what if umaga hapon, umahataw ka, tapos na uli ka pang pumunta dito, dapat may panlaban ka na sa mga pampawala ng antok. Diba? Yung, alam niyo po bang si 2-4 nakakawala ng antok? Opo, bubuksan mo lang, tapos tatak-tak mo sa mga. Dilat mo kayo yan. In short, pag nag-peak percent ka, anong pakaramdam mo? Taon ko. Pagkagising mo sa umaga, anong pakaramdam mo? Puro negative ang nangyayari sa'yo. Pinutulan ka ng kuryente, pinutulan ka ng tubig. Anong pakaramdam mo? Pinakita sa akin yung huling beses ko nang ma-experience sa buhay ko. Ito na yung huling putol ng kuryente at ng tubig dito sa apartment ko. Kasi lilipat na ako.
Pinalayas. Okay, dali tayo. Seryoso lang para mawala lang mga antok nyo. In short guys, kayo ang magdidetermine nun. Kasi ang mundo naman, ibibigay niya batas to ng mundo. Or kung sa mga program to ng mundo. Wala kang choice pag ito ginawa mo, talagang magiging asensado ka sa buhay. Kaya whatever is happening to you, laging taon ko to at bigyan mo ng kadugtong na lesson na magiging favorable sa'yo. Yung naputulan ka ng kuryente, pwede ka magbigay ng lesson na malas ako, hindi talaga to sa akin, ang hirap-hirap. Pwede mo rin siyang palitan na mas manggigigil ako magsipag, talagang sisipagan ko na para sa susunod, kikita ko ng malaki para hindi ko mauulit. The choice is always yours. You have the power to change anything na nangyayari sa'yo. Kaya huwag mong kalimutan na, lagi ko itong sinasabi, we are created in the image and likeness ng God. Ibig sabihin, napakagaling po natin. Bakit? Creator ang tao na kapag gawa nga tayo ng hayop na dalawang aso na pinag-merge na nagiging ibang itsura. Di ba naman tawag sa ganun? Hindi cloning. Pwede yung breed. Binibreed, di ba yung example yung American Bully o crossbreed. Di ba? Kaya, anong tawag sa atin? Creator. Nakita niyo yung parang saging, pero pang ornament. Yung pataas, yung ganun yung dahon ng saging, pero hindi naman siya saging, pero sa dahon ng saging. Di ba? Crossbreed yun. O, in short, ganun tayo kagaling. Eh, ang problema, ina-attract mo yung mga negative. Di ba? Sana wala mag-join. May utang ka, sana hindi ako maalala ni upline yung utang. Yung nag-aaral na maging incognito. Di ba alam yung incognito? Yung invisible. Sana hindi ako makita ng mga upline ko. Kasi may mga atraso ako. Di ba? Pwede mo naman harapin ang harapan ng ito. Kung ano yung problema, harapin mo, kausapin mo. Kasi nandun ang group. Kaya pag sinabihan ka ng upline, oh, mag-invite kayo leader, magdala kayo ng tig sa 10. Anong sagot? Mali, upline. Taon ko to, ang konti niyan, dagdagan mo. Ganun dapat. Ang bagan, excursion tayo, tigilin mong daan. Upline, 1,000 na. Taon ko to eh. Dapat ganun. Ikaw ang nagbibigay ng realidad mo. Tingnan niyo yung mga semplang lagi. May bayarin. Hanggang hindi ka masingil, hindi ka magbabayad. Or worse, sinisingil ka, magrarason pa. I-apply kasi yung encashment ko next week pa. Nag-encash ka na. Hindi pa. May encoding ka. Wala pa. Paano ka mag-encash? Ihira. Ako, ang dami ko nahuhuling mga kung ano-anong mga rason. Eh, ako hindi ako naniniwala sa kwento, naniniwala ko sa numbers. Naniniwala ko sa nakikita ko. Tandaan nyo sa panahon ngayon, ang hirap na po magsinungaling kasi lahat na po digital. Ang dami kong kausap. Nasaan patingin ng screenshot ng call mo? I-upline call. Patingin ang call mo, makikita pa rin. Ay, wala pala. Kaya sa akin, habang hindi ka nagsasabi ng totoo, habang lalo mong hindi nininig dapat ang matutunan, pinapatagal mo. Kaya if ito yung taon mo, dapat magbago ka. Yes. Lahat naman tayo pwedeng magbago eh. Pag nagbago ka na hindi mo kailangan ikwento. Di ba parang, sino pinakamasipag sa hub nyo? Hindi ka pwede magsabi ako. Pag lahat ng yan, iisa ng turok ikaw, yun. Pero sino pinakamasipag sa hub nyo? Nagtinginan pa kayo. Walang masipag sa inyo. Di ba? Kaya para sa akin, kung taon nyo to, make the most out of it. Na talagang dapat makukumbinsi mo mismo yung kasamahan mo sa hub na yun na talagang taon mo. Ito. Okay? Yun. Pagkagising sa umaga, tomorrow, taon ka to. Good morning, self. Taon ka to, gano'n. Dapat pati panaginip. Kasi nakakontrol na. Umabot na ba kayo sa point na nakakontrol na yung panaginip nyo? Yung tao mismo na gano'n. Umabot ka sa gano'n. Pag kaya mo ng control yung panaginip, ibig sabihin you could already control your emotion. Kaya pag hindi mo nakakontrol ang panaginip, ibig sabihin na nagkocontrol sa'yo yung outside doors na tao nakapaligid.
nakapalibot sa'yo, yung mga pinapanood mo. Kaya yun ang isang determining factor pag alam mong you are in control of your life. Pag ikaw nang naglalaro mismo ng panaginip mo, yung kahit saan nilagay mga iba't ibang character, ganito, yun yung sign. O baka crush niya yung panaginipan niya. For VP, Sandro, ano app yung mas dapat kong unahin, lalo na holiday season ngayon? Padala for handa sa family or network pa din? Padala? Ano ba yan? Siyempre, network. Kung baga sabi nga kanina ni Presby, ang pinaka-preparation natin by 2025, itong December na to eh. Na kung tutuusin, itong December, lalo talaga tayong totodo. Kasi hindi pwede na kung pagdating ng January, doon ka palang totodo, medyo mahirap-hirap bumangon pag gano'n eh. Yung nagkaroon ng holiday yung katawan mo, tapos January ka palang magbabalik hataw, napakatagal nun. Kaya kung nandun ka sa point, o nandun kayo sa point ng buhay nyo na by 2025, talagang taon talaga natin to, di dapat ngayon pa lang tinotodo na talaga natin. Kaya nga itong darating na holiday, online naman tayo eh. So yan nga yung panahon na yung mga tao may pera, ito yung panahon na yung tao nasa bahay, and ito yung pagkakataon natin para mas lalo natin maibenta yung opportunity. Kasi for example, may nakausap ka, pwede mong sabihin na ito pong ipang-join mo dito, ito yung isa sa pinakamagandang gift mo sa sarili mo ngayong Pasko. Kasi yung gift na to, ito yung pwedeng magbago ng buhay mo sa mga susunod na taon. So kung i-maximize natin ang sobra, for example, may pera ka, ipapadala sa pamilya, kung magagamit mo pa yun sa network, pang-boosting mas maganda kasi magbabalik ng panibagong pera. Diba? Kung baga, matutuloy naman yung Pasko kahit hindi ka magpadala. Diba? Matutuloy naman yung birthday ni Jesus Christ kahit wala ka dun. Diba? Tuloy yan. Kung baga, again, magdedepende sa goal eh. Yung desisyon na gagawin mo. Kasi kung yung goal mo ay parang nakadikit sa gagawin mo ngayon, siguradong ibibigay naman yan along the way. Kaya itong ginagawa po natin ngayon, especially yung bagong event natin, yung Meet Your Future. Nakapag-attend na ba lahat? Yes! So tuloy-tuloy po yun, even on Sundays. So ganun katindi. Monday to Sunday po yung Meet Your Future natin para wala talagang kawala. Lahat ng kakausapin natin ngayong holiday season, kakusapin talaga natin. Yeah. Ako may dadagdag ako. Kasi pwedeng sabihin, mentor, December 25. Diba? New Year, holiday. Ito po yung ano ko naman dyan. Wala namang problema doon. Pero para sa akin kasi yung date, it's just a number eh. Pag sa akin, ako naalala ko nung may mga Christmas, may mga New Year, na instead na, imbis na, alam mo yun, imbis na, yes, may time syempre na kumakain ako with family, pero naaalala ko mga panahon na yun, hindi kumahataw ako. Ibig sabihin, nag-online ako, gumagawa ako ng content for my leaders. Sakto yun, imagine mo, puto ka na samantalang kami ni Odette. Kumakanta kami, alam mo yun, may ginagawa kami content para sa mga OFW. Nagmo-motivate kami for them. So, even, gumagawa kami ng ibang way na hataw pa din siya, na in connection pa rin sa network. Siyempre, pag Pasko, ang hirap naman kumausap ng prospect nun. Alam nga naman, kuhanan mo silang oras. Iba yung ginagawa namin, pero ang network pa rin. Papasok pa rin siya ng production. So, sabi nga po namin, yung Pasko or New Year, it's only a day. Pag kumita ka na, pag sobra-sobra ka na, pwede mo namang i-declare everyday holiday. Diba? Hindi lang naman Pasko ang celebration, hindi lang naman New Year ang celebration. O diba, pag kumikita ka na ng maayos, o kahit gusto mo, birthday mo, or kahit walang okasyon sa family mo, di ba, magsinti ka ng fireworks. O sige, hindi ko na celebrate yung fireworks. Diba, hain ka ng ano. So, pwede mo i-celebrate yung mga holiday season kahit hindi naman dun sa given day. So, yun. Alright. CBO, ano po? Ulitin mo yung tanong. Ano mentor? Saan po ilalagay yung ano yung pa-priority? Magpadala para sa panghanda sa family or ibabalik sa network? The point na nag-iisip ka kung ano po unahin mo, ibig sabihin, mas unahin mo ang network. Kasi hindi ka pa kumikita talaga ng sapat ng malaki. Kaya mas unahin mo muna yung negosyo. Parang topic sa atin ng ordinary tao. Importante yung holiday para magpahinga, mag-validate. Anong ginagawa ng mga negosyante? Di ba nini-negosyo nila tayo?
nininegosyo nila yung mga holiday sa atin na magpahinga, sila naman hinihigop nila yung lahat ng pera. Nakigets po natin, kaya mamimili ka, ano bang mundo gusto mo? Kaya para sa akin, there's nothing wrong, ano ba naman, yung katulad na sabi ni Sandro, ilang beses na kayo nag-celebrate ng Pasko? Ayaw nyo ba mag-celebrate naman kayo sa Pasko na may background na nag-i-snow sa likod? Ayaw nyo man lang ba magpasko naman kayo na talagang bongga yung nangyayari? Diba hanggang ngayon ba ang Pasko nyo spaghetti? Ano ba mga handa sa Pasko? Bilo-bilo. Social-social na ngayon ang munado, di ba? Ayaw nyo maiba naman. Kasi sabihin nyo lang sa mga loved ones nyo, huwag hindi naman sila magugutom kasi for sure ang daming sobrang pagkain din sa mga kapitbahay. Di ba mapapansin nyo yan, mga susunod na araw, kinabukasan after Pasko, anong sunod na ulam? Paksiw! Di ba kasi yung lechon hindi naubos, may paksiw kinabukasan. Nakabotang na yun sa akin, ano ba naman yung pansamantalang sakripisyo para sa buong buhay na maginhawa? Yun ang tinatawag namin palagi na postpone gratification. Ano ba naman pansamantala? Ratratin lang muna natin mga 1 year, 2 years, 3 years, then after doon na pumunta. Yun lang. Alright. So, remember sabi ni VP, i-reinvest. Sabi ni Press, isabay niyo yung hataw dun sa okasyon, pwede naman eh. Tapos, kay CDO, yung nasa vlog niya naalala ko, sweet sacrifice, di ba? So, sacrifice muna. Okay, so ito para kay Press Don. Paano po ma-consistent yung directing? Nakakapag-directs naman po ako, pero hindi nagmo-momentum up and down yung income ko indirectly. Iyo? Make it your priority. Kasi, usually kasi, di ba sa atin nagdi-direct? Kung naka-direct na ako, apply eh. So, pag naka-direct ka na, tumututo ako sa downline. Wala namang masamaran eh. Tama, tinututo ka kung binababaran mo. Kaso, nawawalan ka na minsan ng oras dun sa pagdidirect. So, para makonsistent ka sa pagdidirect, make it your priority. Kung saan man effective, mapaboosting man yan, basta mapapagagawa ng content, or mapatiktok yan, at mano-mano ka, make it your priority. Kaya kala naman hindi nagiging consistent, number 1, hindi mo na siya nagiging priority, or pwedeng priority na kaso nababawasan yung oras dun sa pag-hustle mo, dun sa pagdidirect. Ano pa? Yung goal mo, ang goal mo lang kasi ba-consistent. Ang goal mo lang, for example, ang inconsistent sa'yo, 3 direct. So, ang goal mo, ma-consistent yung 3 direct. So, dapat hindi ka lang goal ma-consistent, dapat ang i-goal mo, ma-beat mo yung last numbers ng direct mo. Kasi minsan yun yung dilemma eh. Mentor, naka-direct naman ako, ganito yung na-direct ko ngayong buwan, tapos minsan fluctuating, bumababa, tumataas. Kasi nga, ang ginugol mo, may standard ka lang na dapat ito yung number ng direct. Dapat ang i-goal mo, pataas ng pataas. Kasi pag ginol mo, pataas ng pataas, humina man, sigurado, papalo ka or tatama ka pa rin dun sa standard na numbers ng direct mo. So, for me, yun yung kailangan para makonsistent siya. Is consistent na pagsisipag araw-araw. I-priority mo lang siya, bigyan mo ng maraming time. Sigurado, magiging consistent ka sa pag-direct. Thank you, Press Don. Tapos tanggal ka rin ng distraction. Priority, avoid distractions, and Isa na lang naman natin, hindi ka natin ginagawa. ang pinaka-importante ng Press na napulot ko is always challenge yourself. Kasi minsan nagiging boring na kaya nawawala yung priority. Okay, so VP, CPO, wala na po? Or sa akin ano lang, nag-fluctuate yung income niya kasi nag-fluctuate din yung hataw. Kung magiging consistent na kayo sa hataw niyo, hindi naman mo, kasi ako yung isa sa example na 2009 nag 7 figures po ako. Hindi na po ako nakaranas ng mas mababa pa sa 7 figures simula hanggang ngayon. Kaya hindi ko sabi yung fluctuate kasi lagi ako may bagong linya. Meron po akong 20 directs na elite global ng basketball. Directs ko mismo. Kaya ako lang po yung nag-iisang Diamond Global Ambassador Prime na wala pong ibang nagawa ko. Nagawa ko siya.
Kaya kaya po siya talagang gawin. Basta maging consistent lang kayo na gagawin. Ipa-plan ko lang ng konti kasi papupost lang ni Doc Ed, nagkakaladaanan ko. Right now po, teka lang, ang encashment natin is starting December 16. Alam niyo naman, December 14 ang daily DRD is daily na. Na kahit Saturday, Sunday, makakapag-DRD na kayo. Tama? And ito naman po, Monday, Wednesday, Friday. Pwede na pong mag-encash na starting December 16. Palakpakan nyo naman yun. Gusto niyo ng advance na good news? Kasi actually, lagi po kayo magkausap ni Doc. Gusto niyo ba talaga? Diba, nakita niyo na rin yung posting about sa mga travel. Diba, dahil sino kasama sa travel? Yun, okay. And pinag-uusapan na rin namin ni Doc Con. Wala, hindi naman natin papagalitan. Magkakaroon po tayo ng PGI na Asian Cruise. Kaya kung marami pang PGI, congratulations, ngayon pa lang. Kung wala ka pang PGI, alam mo na, kaya huwag ka muna magbakasyon-bakasyon, di ba? Reminder ang laman ng DTC mo, ng sipag na dapat mong gagawin. What if ang encashment maging Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday? Kaya lang, ang encashment Monday, ang pasok Monday. Ang encashment Tuesday, ang pasok Tuesday. What if pagdating ng oras, nag-encash ka ng Monday, darating na Tuesday? Grabe, sarap Ano kaya mangyayari? Babalik na nila! Ngayon, hindi ko lang po i-confirm kung anong month, pero sigurado po siya sa 2025. Now, alam niyo na yung mangyayari. Kaya hindi ito ang panahon ng pagpapahinga. Hindi ito ang panahon ng paglalove life. Hindi ito ang panahon ng paggalingan. Ito ang panahon na ilabas mo na lahat ng galing mo. Ito ang panahon na mangarap ka na ng sobrang laki. Kasi kung maraming yumaman sa AIM Global, ano na lang sa AIM Global Group of Companies. Parang closing na, no? Parang closing na. Closing na. Lahat na sagot pang closing up eh. Good news talaga yan, lalo na sa nagsisipagan. Lalo na yung Good news yan sa nagsisipag at lalo sa naiwan. Bad news yan sa mga nawala. Sabihin niya, China oil. Sana all. Yan. Okay. Hindi na nga nainip eh. Di ba? Napunta tuloy sa atin lahat yung blessing. Hindi, actually kami po may kasalanan talaga niya. Kasi ang inaatra ko lahat ng top 20 under sa community natin. Kaya niliinis ko para tayo na lang talaga. Kaya kung may event ang company, sinong pupuno? Project! Sinong pupuno? Project High! Dapat makita natin buong Project High. Wala nang ibang pangalan. Kaya po ba yun? Grabe. Di na natulog ako. Okay, going back. Na-excite kayo sa good news, no? Yan. Okay, going back. VP, gaano ka-importante ang pag-show up ng uplines or leaders no matter what yung situation nila? Ang ganda ng tanong. Okay. So sigurado nagtanong yan, apply na din. Okay. So sa akin actually yung sagot sa question na yan, natutunan ko siya way back 2011 pa. So paano way back 2011? So syempre nagsisimula pa lang ako, nagkaroon ng mga pinagdadaanan, nagkaroon ng problema, down na down ka. Naranasan ko yan na hindi talaga magpakita dati. Kasi parang dati sabi ko, ayoko makita ko ng mga downline ko na may pinagdadaanan. Good news, nung natapos yung pinagdadaanan ko, nalagasan ako ng grupo. Totoo po yun.
Kumbaga, pag hindi ka nakita, malamang baka hindi na kayo magkita-kita. So kaya umabot ako sa point na na-experience ko ulit na may pinagdaanan, may problema, may challenges. So never akong nagtago, never akong nawala sa paningin ng mga downline ko. Kasi ang laging mindset ko, the more na hindi ka nagpapakita, pag may pinagdadaanan ka, lalo kang malulomoran. The more na hindi ka magpapakita pag may situation ka, lalong lalala ang situation. And take note, hindi lang siya magstay sa'yo, damay pati mga downline, damay pati ang grupo. So kaya kung ikaw yung leader or ikaw yung upline, na ang goal mo lalong lumaki, lalong mag-level up, kahit may pinagdadaanan, nandyan ka dapat. Dapat nakikita ka. Bakit? Bilang upline, tayo po yung flag bearer ng community natin. So hindi pwede na yung flag bearer mismo ay wala. Ang ganda ng example natin ni upline sa mga lumang panahon natin yung may gera, kung bakit may flag. Nakakita ko yung naman, parang mga war noon. Lagi merong may bit-bit ng flag na kung tutuusin yung flag, hindi naman yun nakakabaril. Wala naman yun eh. Pero bakit may flag? Very simple, it's a sign na tuloy-tuloy at buhay pa. Buhay pa yung king. Buhay pa yung king. Kaya nga sa atin bilang upline, kung may pinagdadaanan ka man, ang pinaka-solusyon mo dyan, harapin mo talaga. Kasi the more na hindi mo yan hinaharap, lalong lalala, and lalo kang mawawala sa timpla ng pag-network. So show up whatever you feel, maganda man yung nangyayari sa'yo, hindi man maganda, ang importante nandyan ka at nagtutuloy-tuloy ka, lalong-lalo na para sa mga downline ko. Okay, kasi yung mga downline natin guys, tayo ang tinitingnan yan, hindi lang, parang tayo yung pinaka-tinitingnan na tuloy-tuloy tayo eh. So, the more na nakikita ka ng downline mo na lalo ka nagpupursige, ini-improve mo yung sarili mo, pati po mga downline natin magtutuloy-tuloy at manggigigil ka. Okay? Yun lang. Okay na ako. Okay. Basta ako sasagot. Okay po. Yun. So, ganun ka-importante yung pag-show up. Alright, so press doon. From the point of view ng nagbibuild, starting from attrition, lagasan, anong activities yung gagawin or ginawa mo na po na para magkaroon ng maraming kausap since wala kang members pa? Oh, yun. Sakto yan. Kasi ako yung group ko ngayon, I think pang third or fourth group ko na. Kasi I still remember, lalo sa, at least karamihan naman leader na nandito. So hindi naman kasi lahat ng unang sumali sa'yo is mag-stay. Tama po ba? Yes. Naalala ko nun yung first group ko, syempre yung mga some of my close friends, diba, mga sumama sa akin. Alam mo, lahat na lang ng pangako namin sa isa't isa, pinangako namin. Yung tipong puputulin namin dalawang ulo namin, walang mag-commit eh. Ewan ko, putol na siguro yung mga ulo. Umabot kami sa ganon. Talagang walang mag-commit kahit ano pa ba, yayaman tayo. Alam mo yung kulang na lang maghiwaan pa kayo dito, mga dugo. Oo, talagang kulang na lang ganon eh. So hindi lahat talaga mag-stay eh. Pero ang pinaka-importante ikaw, paano mo ipaglalaban yung pinangako mo sa mga naunang sumama sa'yo? Kasi the moment na mawala ka, parang sinabi mo na rin na, tama sila. First group ko dumami. So in short, dumami siya. So, kasi nag-network po ako nang wala talaga akong upline na nag-guide. Ang sponsor ko si Papa, so bago nag-network lang din. So wala akong nakikitang standard ng paghataw. Wala akong nakikitang standard ng paano ba talaga mag-network. So ako, rat-rat lang ng rat-rat, dumadami, wala. Second group ko, dumami na naman. Naging Millionaires Club ako, naging GA. Some of them, actually, ang natira nun, wala pa sila. Third group, dumami na naman. Tapos ang pinaka natira nun si Odette. 2014, doon ako nag-decide, sabi ko, sige, mag-build ulit tayo. Pero this time around, natuto na ako doon sa mga lesson. So, para kaming nag-monk mode ni Odette. Monk mode, alam niyo yung monk mode? Yung may sarili kaming mundo. Wala kaming ibang ginagawa kung hindi humataw ng humataw everyday. Sunday lang yung pahinga. Pinaka naaalala ko noon, natutulog kami noon pag sumasakit na yung likod namin. Sa online, 2014 nag-online na kami. Ibig sabihin, it's a sign na sobrang puyat na kami. Napapagod na kami. So kailangan namin mag-rest. Inaabot kami minsan alas 7 ng umaga.
Kumakausap kami lahat, kumakausap ng mga referral ng mga OFW ng mga downline namin. Nag-start kami uli mag-rebuild noon, 4 kami. 4 kami nag-build noon, 2 doon, puro part-timer pa, tapos mga bata. So, anong ginawa namin? Babalik tayo sa question. Anong ginawa namin? Una-una, online. So, kumuha, nag-market kami, mano-mano, lahat ng pwede namin gawin para makapag-recruit, fan page. O, ngayon, ang dami ng ways eh. Diba? More on ways is more on may boosting na, may TikTok na, may Reels na. So, actually, kung paano makapag-direct, unlimited na eh. Napakadami ng options. Diba? Kung paano makapag-direct, alam naman talaga natin eh. So, kung bago ka mag-build uli, galing ka sa attrition, syempre, hindi mo na uulitin yung past experience mo. Kailangan kasi natututo ka dun sa pagkakamali mo eh. Baka kung paano ka weigh yung leadership mo or at the same time, baka mamaya ikaw mismo is hindi mo sinusolusyonan yung problema ng downline mo. So kaya, matututo ka na dun sa failure. Para this time around, sa panibagong pag-build mo ng group, at least matutunan mo na. So nung dumating sa time na alam ko na yung kailangan namin gawin, ang focus lang namin nung mag-direct kami ng mag-direct. Mag-direct kami ng mag-direct, yun ang goal namin, mag-direct, mag-alaga ng tao, mag-direct, mag-alaga ng tao, hanggang sa pumasok si JLIM Project. Naging part kami ng JLIM Project 2016. Doon kami nagkaroon ng standard ng hataw. Then the rest was history. Nag-focus lang kami noon, humataw ng humataw. And kahit wala kami members, kaya namin ang build. Kasi doon ko napatunayan, parang sa mga leader na nandito, kung nagkaroon ka ng resulta ng first group mo, okay yun. Pero hindi kasi yun ang basehan. Kung kaya mo talagang, alam mo yun, maging top, magiging basehan yan kung kaya mo siyang ulit-ulitin. Ibig sabihin, hindi na siya tsamba. Tama po ba? Pag nagawa mo uling makapag-build, lumaki na yung organization mo. Minsan dito po tayo napapako. Lumaki na yung organization mo. Tama? O minsan, 2 linya na lang yung lumalaki. O, minsan napapako tayo saan naman? Sa management. Sa mga leaders na nandito, minsan doon tayo nag-stay. Akala natin sobrang productive natin kasi manage yung tao. Na hindi natin alam, yes, dumadami nga sila, nakikip nga natin sila, pero ano ba yung pinakamagbibigay sa inyo malang income? Kailangan marami kang linya. Si Ab Joseph na lang. Kaya siya naging Ab Joseph, yung napakaraming linya ni Ab Joseph, napakarami niya direct. Ako before, nag-focus lang po ako sa GoTip. Kasi dalawa lang yun eh. GoTip and GoWide. Nag-focus ako dati, ay, strength ko GoTip. Kailangan maraming MC sa ilalim, maraming MC. Oh. Tapos nagulat ako, si Tanya, ang focus niya GoWide. Nagulat ako, ang layo ng group ni Tanya, ang layo na nakikita sa akin ni Tanya. So doon ko na-realize, ay, hindi lang pala dapat GoTip. Nag-focus ako bukod sa GoTip, dinamihan ko rin yung linya ko. So pag nagagawa mo mag-build ulit, lalo na igagawa mo siya sa kada linya, sigurado ako, yung 7 figures na yan, magiging sisiyo sa iyo. So, yun po. Builder's mindset. Yeah, dapat builder's mindset. Yun. Si Joe? Okay. Alright. So, VP.